Magluluto ako guys para sa aming pananghalian. Ito po ay kalabasa. Galing po ito sa aking garden. Ito pa nga po yung kalahati. Oh, fresh na fresh. Oh, yan. Bagong kakapitas ko lang po to. Kaya ito po ay simpleng luto lang. Igigisa mo lang siya sa bawang at sa may luya. Hindi mo na kailangan problema kung ano isasahog mo dito sa gulay pag dito ka sa Taiwan kasi gisa-gisa lang po yan, okay na yan sa kanila. Ang ginagawa ko po ay nilalagyan ko po yung pampalasa, yung Knorr cubes, yun, kahit konti lang, basta pampalasa lang. Kasi pangit naman yung igigisa mo lang din sa bawang, luya, tsaka asin lang. Di ba parang, basta, ang ginagawa ko po yan guys, nilalagyan ko po yan ng Knorr cube para masarap po yung lasa. Tsaka ito naman po yung lettuce. Kaka-harvest ko lang din po to. Nahugasan ko na nga. Galing din po ito sa aking garden. So, ito naman, pakuluan ko lang siya sa, sa tubig. Yun lang. Tapos, lagyan ko lang din ng soy sauce o pampalasa lang din. Ayoko siyang igisa kasi mas masarap yung pinakuluan. Yung hagpok lang ba, hindi yung malata. Yan, guys. At dati, nung una-una ko pa lang ako dito sa Taiwan, natutunan ko po itong pagluto ng kalabasa na walang sahog. Yung sa una kong amo nga, mayaman yun ha, as in mayaman. Ang pagluluto yung royal family din doon, kaya lang umalis lang ako doon kasi ayoko yung, kahit sabihin mo nga, nauna ako doon sa amo ko, siguro mga 3 years na ako, mahigit. Tapos bigla kang magkaroon ng kasama na ibang lahi din. So, ang hirap makikisama kahit gaano kakabait at kahit sabihin mo pa mabait yung amo mo. Mahirap, mas gustuhin ko yung wala ako kasama kahit sabihin ko na maraming trabaho kasi mas mabilis mo pa matapos ang trabaho mo kaysa may kasama ka kasi nga ano ba, yung nagtutulakan sa trabaho, 'di ba? Kaya umalis ako noon. Ito ginigisa lang talaga nila ito sa bawang at saka sa sa luya lang talaga ang pagluto nito. Kaya nagtataka ako kahit sabihin ko na mayaman yung amo ko noon. Yeah, kahit gaano kabait ang amo ko, umalis talaga ako noon. Kaya yun, doon natutunan ko 'tong pagluto sa sa nanay sang babae. Kasi ang mayaman lang naman yun ang lalaki. Pero ano ko na yun. Pero sa totoo lang, lagi ko napapanaginipan yung babae. Iwan ko. Hindi ko naman siya iniisip. Pero lagi ko siya napapaniban ko. Baka iniisip niya ba ako kasi nga sobrang bait ko din sa kanila. Kaya lang umiwas ako. Tsaka kasi ayoko yung may kasama sa bahay. Kasi ang hirap ng yung sisiraan ka ba. Sisiraan ka sa amo. Kahit sabihin, siyempre, lalo na pagkalahin nila. Minsan, mas kampi sila doon. Kahit sabihin mo matagal ka na sa kanila. Oo, yun lang. Nakwento ko tuloy yung, kasi naalala ko yung Kaya bliss pa rin ako, nakatagpo ako ng mayaman, mabait na amo kahit simpleng buhay lang. At least, wala kang problema. Walang nag-uutos sa'yo, hawak mo yung oras mo, kung anong gusto mong gawin, walang nag-uutos, ganito, ganyan, ganyan. At saka tatlo lang kami dito sa bahay, yung amo kong laki, at saka yung nanay niya. Yung asawa niya doon nakatira sa may apartment na pinagawaan niya. So, I think mga 2 years na nakaraan. So, may panibago naman siya dito. Yan. Yan. Yan, magluluto na ako guys ng tanghalian namin. Ito na guys, ang kalabasa ko ay luto na. Nilagyan ko po siya ng hipon na maliliit. At nilagyan ko siya ng konting Knorr cubes. Yan. Yan, green sibuyas, dahon. Nilagyan ko siya, gisa ko lang sa bawang at luya. Ang sarap po ng lasa at saka yung bagong pitas yung kalabasa ko. Yan. Ito na guys, yung lunch namin. Fried rice. Ito na yung lettuce ko at saka yung kalabasa. Dito po ako ng isda.